Ang hipag ay talagang kaakit-akinit. Huwag kang magulo. Opisina ito ni Lin Xiao. Pinahiram ko lang siya ng pabor sa paggamit ng kanyang opisina. Saka, hindi ba mas nakakapanabik ang gawin sa kanyang lugar kasama ang kanyang babae? Anong ginagawa niyo? Sana ay pinakitaan kita ng mas nakakapanabik. Kaso, Bakit? Ikinasal na tayo. Dahil ganito na ang nangyari, hindi na ako magpapanggap pa. Lin Xiao, ang isang basura na katulad mo na alam lang maglaro ng laro buong araw, saan ka makakatulad ni Lin Yi? Bawat araw nakasama ka, nadidiri ako. sabihin mo sa kanya, sino ang mas nakakapagpasaya sa'yo sa kama? Ay, ikaw talaga. Si Zhao Hu ay isang martial arts master na inupahan ko sa malaking halaga. Ikaw, may lakas ka ng loob na kalabanin siya? Kung matalino ka, ibigay mo ang Lin Group, maililigtas ko ang buhay mo. Nangangarap ka lang. Kung hindi lang nabulag ang dalawang matanda, mapupunta pa sa iyo ang Lin Group? Saan ka makakalamang sa akin? Hinding-hindi mapupunta sa isang tulad mo, ang Lin Group. Tama na? Kung mapatay mo siya, magkakaproblema tayo. Mula nang mapunta sa iyo ang Lin Group, ipinangako ko na kukunin ko ang lahat ng sa iyo, lahat. Lin Xiao, kung ano ang pinahahalagahan mo, iyon ang kukunin ko, sisirain. Sa ganitong paraan lamang, mababayaran ko ang lahat ng nakaraan ko. Tara na! Oo nga pala, iyong dalawang matanda, dinala ko sa Dog Pound. Sa ngayon, malamang ay wala nang natira sa kanila. Nailipat ko na sa pamilya mo ang 2 milyong yuan. Alam mo na ang gagawin mo. Huwag kang mag-alala, Boss Lin. Sisiguraduhin kong pahihirapan ko siya ng husto. Kamakailan lamang, ang CEO ng Lin Group, Lin Xiao, ay kinustudiyan ng piskalya dahil sa hinalang pandaraya sa negosyo. Nagdulot ng matinding pagkabigla sa merkado ang insidente at bumaba ng husto ang halaga ng shares ng Lin Group. Naipadala ko na ang 2 milyong piso sa pamilya mo. Alam mo na ang gagawin mo. Huwag kang mag-alala, Boss Lin. Sisiguraduhin kong papahirapan ko siya ng husto. Pasok, huwag kang pasaway. Hindi ba't ito ang CEO ng Lin Group? Para pa ring aso, nakahandusay sa harapan ko. Anong gagawin mo? May nag-utos sa amin na alagaan ka rito ng maayos. Ito ang tubig na inihanda ng mga lolo. Para sa paghuhugas ng paa mo, kailangan mong inumin ang lahat ng iyan nang walang matira. Inom. Inom! Inom. Inumin ninyo ang lahat. Ang ingay. Tumahimik kayo. Anong ginagawa ninyo? Chief Chen, nagbibiruan lang kami. Magkaibigan kami. Magandang magkaibigan. Tanungin mo siya. Magkaibigan kami, di ba mahal? Di ba? Ang ingay. Tumahimik ka. Zan. Boss Zan, hindi ko po alam na nagpapahinga kayo. Patawad po. Dapat akong mamatay
Dapat akong mamatay. Dapat akong mamatay. Lin Xiao, lumabas ka rito. May bumibisita sa kulungan. Salamat kanina. Ginawa ko lang ang trabaho ko. Manloloko? Ilang pamilya? Dahil sa mga tulad mo, nasira? Wala pa akong ginagawang ganoon. Hindi sa'yo manggagaling yan. Tara na. Nagsisinungaling ka. Ikaw si Lin Xiao. Boss, narinig na namin ang nangyari sa iyo. Tiyak na tutulungan ka namin. Walang silbi. Inalis ni Lin Yi ang lahat sa akin. Wala na akong natitira. Nagsisinungaling ka. Ikaw si Lin Xiao. Boss, noong nasa eskwelahan tayo, ikaw lang ang hindi nandidiri sa aming 3 ulila. Tama ka, boss. Kung wala ka, hindi namin matatapos ang pag-aaral. Ang isang tulad mo, paano magiging scammer? Boss, hindi ka kailanman nawalan ng lahat. Hindi ba, baba? Mayroon kang kaming 3 magkakapatid. Boss, kaming 3, maghahanap ng paraan para sa iyo sa labas. Huwag kang susuko. Lalaki ka? Bakit ka umiiyak? Noong una ay hindi mo kami sinukuan. Ngayon, hindi ka rin namin iiwan. Dilaan mo ang paang ito hanggang luminis. Kung hindi, sa bawat pagkikita natin, babugbugin kita. Dilaan. Dilaan mo ang nanay mo. Magdagdag ng ulam. Huwag kang mahiya. Kumain ka. Kung ayaw mong mamatay, lumayo ka. Pinagbantaan pa niya ako. Hindi ka pa sapat na nakainom ng pinaghugasan ng paa, hindi ba? Dilaan mo itong paa para sa akin hanggang luminis. Kung hindi, sa susunod na makita kita, susuntukin kita. Dilaan. 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 Didilaan ko ang nanay mo. Gagawin mo sa akin ito, hindi ba? Papainumin mo ako ng pinaghugasan ng paa, hindi ba? Papadilaan mo sa akin ng paa, hindi ba? Ano ang tinitingnan mo? Sige na. Puntahan mo ang nanay mo. Ang batang ito ay tila may koneksyon sa aking pamilya. Sa wakas ay nahanap na kita. Tangina mo. Anong ginagawa nyo? Pakawalan nyo ako. Dalhin nyo pa ba ang mga gulo na ito? Opo. Tara na. Bilisan. Bangon! Bilisan mo! Dali! Bata, matapang ka. Kinikilala kita. Pero medyo padalos-dalos ang galaw mo. Ano naman dyan? Kahit mamatay ako, kakagatin ko pa rin siya para makakuha ng parte. Naaayon ka sa panlasa ko. Simula ngayon, kung mga hasil ang galawin ka, banggitin mo ang pangalan ko. Zhan Hunbei. Zhan Hunbei. Ikaw ba yung nag-iisang nagtatag ng Zhan Hun family na si Zhan Hunbei? Hindi ko inakalang may nakakalala pa sa akin. Ang pagkikita ay tadhana. Kaya ibibigay ko sa iyo ang rebuilding jade na ito. Sa susunod,
Dalhin mo ang batong ito. Huwag mo nang sabihin ang bilangguan na ito. Kahit ang buong kontinente, walang sino man ang mga ahas na saktan ka. Ang Rebuilding King na ito ay may koneksyon sa iyo. Dapat mo itong alagaan ng mabuti. Maganda ang balangkas, isang magandang binhi para sa martial arts. Sino ka? Nasaan ako? Maganda ang iyong buto, isang mahusay na material para sa pagsasanay ng martial arts. Sino ka? Nasaan ako? Murong siyo ng guso. Ang lugar na ito ay ang space ng kamalayan sa loob ng Chongloyu. At ako, ang spirit ng artifact dito. Murong Siu? Ang descendant ng Yangu na iyon. Binata, ang pagpasok mo rito ay patunay na ikaw ay isang descendant ng aking pamilya Murong. Bilang ninuno, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Ito ang Qian Kun Nuoyi na may kakayahang ikonekta ang yin at yang at baligtarin ang universo. Anong ginawa mo sa akin? Senior, ano ito? Magaling ka. Kahit na ito ay panimulang antas pa lang, napakabihira na nito. Ito ang Qian Kun Nuoyi. Kapag mas umunlad ka pa, ang Qian Kun Nuoyi ay kayang magdugtong ng dalawang dimensyon ng iba't ibang mundo. Halimbawa, virtual world. Virtual world? Paano ninyo patutunayan? Na inosente siya? Officer Chen, kung papayagan nyo lang po kaming i-bail si Lin Xiao, sigurado po kaming makakahanap kami ng ebidensya upang patunayan ang kanyang pagiging inosente. Walang hiya. Alam niyo ba kung anong lugar ito? Officer Chen, nakikiusap po ako. Lumaki po kami ni Lin Xiao nang magkasama. Hindi po siya ganoong klase ng tao. Tama po, Officer Chen. Pwede po ba kayong mag-imbestiga? Siguradong hindi niya magagawa ang ganitong bagay. Officer Chen, bigyan niyo po ng pagkakataon si Lin Xiao. Bigyan niyo ng pagkakataon si Lin Xiao. Officer Chen, Officer Chen, siguradong makakahanap kami ng ebidensya. Si Lin Xiao ay inosente. Mayroon talagang gumagawa ng ganito para sa kanya? Baka talagang nabibiktima lang siya? Kapag lumapit ka pa ng isang hakbang, mamamatay ka. Kung hahakbang ka pa, mamatay ka. War Boss. Ang taong ito ay ang pinangalanan ni Patriarch Meng ng Martial Arts Alliance. Huwag mo akong pahirapan. Kahit ang batang iyon na si Meng Zhigang, pagdating dito, hindi siya nangahas na maging hambog sa harap ko. Ikaw, ano ka ba? John Hunbei, bakit ka ganoon kahambog? Pagdating dito, iniisip mo pa rin na ikaw ang patriarch ng Zhan family? Tama. Narinig ko na nawala na ang kanyang martial arts. Ngayon ay panahon na ng Martial Arts Alliance. War Boss. Pasensya na. Dalhin siya. Napakaraming martial arts sa aking Murong family. Ang iba ay kailangan mo pang tuklasin. Mag-ensayo ka ng mabuti. Binata, huwag mong ipapahiya ang aking Murong family sa labas. Nagpapahanap ka ng kamatayan. Gising ka na. War Boss. Ako ang pakay nila. Ako na ang bahala. Gusto mo bang mamatay? Gising ka na? Boss Zhan, para sa akin sila, ako na ang bahala. Wala kang silbi. Akala mo ba, matatalo mo kami? Sige, sugurin.
Paglipat ng San Sinukob, Anong galaw ang ginamit mo? Gusto mong malaman? Lumuhod ka at humingi ng tawad. Kaya niya lang kalabanin ng isa. Hindi niya kaya ang isang grupo. Sugurin siya. mag-ingat. Hindi ba't nawala na ang lahat ng iyong kapangyarihan? Mga kapatid, umatras. Gusto mong umalis? Senior, doktor. Tumawag ka ng doktor. Senior, Ngayon, matagumpay na natanggap ang pamana ng Rebirth Jade. Kaya panatag na ang loob kong ipagkatiwala sa iyo ang pamilya. Paglabas mo ng kulungan, tandaan, tiyak na hahanapin ka ng tagapamahala ng Janhun family. Ang kinabukasan ng Janhun family ay nasa iyong mga kamay. Senior, Inimbestigahan ko ang buhay mo at ang buong Lin Group. At sa lahat ng ito, maraming kaduda-dudang bagay. talaga bang handa kang pakawalan ako? Ang pagpapasyang pakawalan ka ng palihim ay hindi nangangahulugang talagang nagtitiwala ako sa iyo. Kung gusto mong patunayan na inosente ka, ikaw mismo ang dapat gumawa. Sana hindi mo ako biguin. Kung gusto mong patunayan ang iyong sarili na inosente, dapat ikaw mismo ang gumawa nito. Sana hindi mo ako biguin. Ginoong Lin, sa pagkakataong ito, talagang nagkamali ako. Walang silbing basura, napakaraming pera ang nakuha mo sa akin, tapos hinayaan mo pa siya na makalabas ng buhay sa kulungan. Binatang Lin, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Basta makalabas lang ako, tiyak na gagawa ako ng paraan para patayin siya. Gusto mo pa rin makalabas ng buhay? Ang pamilya mo, naasikaso ko na para sa'yo. Sumama ka na rin sa kanila. Hanapin si Lin Xiao. Ayoko na pagkatapos ng 3 araw, makita pa siyang buhay. Boss, anong susunod na kailangan naming gawin? Masyadong malawak ang pinanggagalingan ng bagay na ito. Ayoko na madamay din kayo. Boss, nag-usap na tayong magkakapatid na magsasama tayo sa hirap at ginhawa. Hindi kami mga taong takot mamatay. Tama? Aba, sinabi ninyong magtatrabaho, pero uminom lang pala kayo, di ba? Ang 20,000 ito sa card, saan napunta? Asawa ko, bagong labas lang ng kulungan ang kapatid ko. Ano ba masama kung magdiwang tayo? Makasama ang ganyang klase ng basura sa lipunan, hindi ka ba nahihiya na malas siya? Sinabi ko na, ang kapatid ko ay biktima ng maling paratang. Anong paki ko?
Nasaan ang 20,000 sa card? Huwag mong sabihin na ubos lahat sa pagpiyansa sa walang kwentang yan. Ito ang lahat ng ipon natin. Gusto mo ba akong patayin sa inis? Gago ka! Inilabas mo ang lahat ng ipon ninyo? Boss, Kayo ring dalawa? Sige, magkano ba? Ako na ang bahalang maghanap ng paraan para bayaran kayo. Bayaran? Anong ibabayad ng halang ang bituka na yan? Tama, tawagan ang pulis. Ang walang kwenta na katulad mo, dapat mamatay sa kulungan at huwag nang lumabas para mambuwisit ng tao. Jiang Xiumei, hindi ka pa ba tapos? Gago ka! Aba, naglakas loob kang sigawan ako? Sabi ni Elder Murong dati, ang batong jade na ito ay makapag-uugnay ng dalawang magkaibang mundo. Hindi ko akalain na mayroon ka pa palang ganyang bagay na may halaga kung gayon. Ito na lang ang... Hindi mo ito pwedeng kunin. Hindi ba't si CEO Lin ito? Bakit sa ganitong lugar pa rin kayo gumagastos? CEO Lin? Mukhang talagang bumagsak ka na. Zhao Hu, anong ginagawa mo dito? Zhao Hu, bakit ka narito? Bakit? Natural, may ayaw na mabuhay ka. Sige na, sumama ka na. Walang gagalaw. Lishin, anong ginagawa mo? Nagpapakabayani ka ba? Ibaba mo na yan. Bilis. Miss, mukhang ang iyong kabiyak ay hindi masyadong nagpapasalamat. Wala. Wala. Itong hayop na ito, dapat ka nang mamatay sa loob ng bilangguan. Bakit ka pa lumabas para manggulo sa amin? Umalis na kayo. Ito ang kailangan kong harapin mag-isa. Boss, Ikaw ba si Lin Xiao? Diyos ko po, siya ba yung alamat ng pamilya ng mga War Soul? Si Hukom o yung Lin na may bakal na maskara? Oo, at kasama rin si Encantadang Muyao na nakasuot ng luntiang damit, si Krisan na bulaklak sa ulap, kahit pati si Midnight Rose mo yon ay dumating din. Ang 4 na steward ng pamilya ng mga War Soul na bihira nating makita, bakit sila lahat ay nandito? Ang walang hiya na yan, bakit niya naman nakaaway ang napakaraming tao? boss. Ayos lang. Sila ay mga tao ko. Ikaw na walang kwenta, paano ka magkakaroon ng karapatan? Makasama ang mga taong kasing taas ng kanilang katayuan? Tama. Kung ako ang tatanungin, ikaw ay isang walang kwentang mayabang. Nababaliw ka na ba sa pagkakulong? Ikaw ba si Lin Xiao? Tama. 4 na diwata, huwag kayong mag-alala. Ang hangarin ko ay patayin din siya. Boss, mamaya ay haharangin namin sila. Takbo ka agad! Tama. Medyo huli na yata kayo? Walang respeto. Paano mo sila nakakausap ng ganyan? Steward Uyang, huwag po kayo magagalit. Hahawakan ko siya agad at luluhod para humingi ng tawad sa inyo. Ano ka ba para humingi ng tawad ang pinuno ng aming War Soul sa iyo? Zhao Hu. Oras na para ayusin natin ang ating mga utang. Sino siya para huminga ng tawad ang pinuno ng War Soul sa iyo? Nagkamali kayo. Tulad niya na isang ulilang aso, paano siya magiging pinuno ng War Soul na pamilya? Bakit kami magpapaliwanag sa iyo? Huli po ako. Pakiusap,
Patawarin niyo po ako, pinuno. Uyang, ang pinuno ng butler, ikaw. Nagkamali ka ba? Ang paghihiganti mo at ni Linyi sa pagkuha ng aming ari-arian. Ngayon, ako mismo ang maniningil. Ikaw, Lin Xiao. Huwag kang magtago sa likod ng babae. Duwag! Walang galang. Para sa katulad mong basura, ako lang ay sapat na. Dahil ikaw ay kusang naghahanap ng kamatayan. Kung gayon, pagbibigyan kita. Totoong kakaiba. Ulit. Ito ay... Mukhang ang universal na paglilipat ni Master Zan. Bakit? Bakit ganito? Paano siya nagkaroon ng ganoong lakas? Ikaw. Ito ang nangungunang maton ng Black Snake Gang. Hindi ko maintindihan ang ginagawa niya. Zhao Hu? Sino ngayon ang walang silbi? Si Zhao Hu. Sino ngayon ang walang silbi? Ikaw. Ano pa ang hinihintay mo? Patayin ninyo siya. Subukan ninyo. Natalo tapos tatakasan? Nagpaalam ba kayo sa amin? Oras na para lumisan. Sandali. Kung talagang papatayin mo ako, hindi ka patatawarin ni Linyi. Linyi? Ako mismo ang haharap sa kanya. Siya ay mula sa Martial Alliance. Ikaw, hindi ka karapat-dapat na maging kalaban niya. Sabihin mo kay Linyi, hindi ko alintana kung ano man ang nasa likod niya. Maghanda na lang siya. Kung ayaw ninyong umalis, hindi ako mag-aatubili na panatilihin kayong lahat dito. Sige. Ang nangyari ngayon, tandaan ko ito. Tara na, tara. Ang problema mo ay nalutas na. Ngayon, ang sa atin naman ang lutasin? Bakit nasa iyo ang Heavy Jade? Naresolba na ang problema mo. Ngayon, oras na para resolbahin ang atin, hindi ba? Bakit nasa iyo ang Chongloyu? Pinuno. Simula ngayon, malapit nang lumitaw ang bagong pinuno. Tanging ang may hawak nitong Chongloyu. Ang sino mang makakita sa batong ito, ay parang nakikita ako mismo. Itay, kahit natanggalin ako sa pwesto ngayon, hindi ako kailanman magpapakasal sa isang taong hindi ko kilala. Kalokohan. Ikaw ay aking anak na babae ni Chen Baoguo. Paano ko naman ikaw saktan? Hoy. Hoy. Kung gusto mong malaman ang katotohanan, magkita tayo sa rooftop sa loob ng kalahating oras. Hanapin mo. Sino-sino ang mga nakakasalamuha ng binibining Chen kamakailan? Binibining Chen, mayroong bagay na kailangan ko ang tulong mo. Bakit nasa iyo ang Chongloyu? Inimbestigahan ka namin? Ang pamilya Lin ay hindi mo man lang maalagaan ng maayos. Paano ibibigay ng boss Jan ang Chongloyu sa isang tulad mo? Sagutin mo ng maayos, kung hindi. Sa anong dahilan? Magulo ang pamilya sa loob? Bakit hindi muna natin siya dalhin pabalik? Mas mabuti iyon kaysa wala. Lin Xiao, sumama ka sa akin. Kuya Lin, sandali. Ang perang ito, Jiang Xiumei? Boss, hindi na kailangang bayaran ang perang ito. Li Xin, ano yung pinagsasasabi mo? Hindi mo na ba ipa-renovate ang bagong bahay? Hindi ka na ba magpapakasal? At kayo? Sige na. Babayaran ko ang perang ito. Boss, Narito ang 4 na milyong yuan. Sandali.
Susubukan kong ilabas ang pera mula sa mundo ng laro. Gising ka na, Binibining Chen. Sino ka? Anong gagawin mo? Hulaan mo. Ano ang gusto kong gawin? Sapat na ba? Sapat? Sobrang sapat? Ang Kuya Lin ay talagang mapagbigay. Boss, saan mo nakuha ang pera? Dati naman akong CEO. Mayroon pa rin akong ganitong halaga ng pera. Hindi mo sinabi ng mas maaga kung alam lang namin. Bakit pa kami nagpakahirap magnakaw ng pera? Mayroon pa ba? Para sa mga kasamahan ko. Wala na, wala na. Hoy, Lin Xiao. Bilis, iligtas mo ako. Kinidnap ako. Kung hawakan mo ako, inisip mo na ba ang kahihinatnan? Binibining Chen, naimbestigahan ko na. Naalis ka na sa iyong posisyon. Hindi mo ako maluloko. Ipinadala ka ba ni Lin Yi? Kahit na. Ano naman ang magagawa mo? Binibining Chen. Kung hawakan mo ako, mamamatay ka ng napakasama. Ikaw ba ay mula sa Martial Arts Alliance? Si Li Fei? Mayroon kang kaunting paningin. Binibining Chen, bakit hindi tayo magpustahan? Kung darating ba si Lin Xiao para iligtas ka? Lin Xiao, ano ang ginagawa mo? Nangahas kang hawakan ako? Magtatapos ka sa isang trahedya. Mukhang napakakumpiyansa mo sa kanya. Habang hindi pa siya dumarating, hindi ko pa natitikman ang lasa ng isang warden. Tigilan mo. Mukhang talagang mahalaga ka sa kanya. Nagawa mo pa siyang sumugod para lang mamatay. Lin Xiao, mag-ingat ka. Siya si Li Fei, ang Dark Assassin ng Martial Arts Alliance. Nabalitaan ko, si Jiao Hu, natalo mo rin. Ngayon, titingnan ko kung ano ang iyong kakayahan. Mamatay ka. Mamatay ka. Mayroon kang interesante. Tingnan natin kung ilang beses mo ako kayang iwasan. Paglipat ng bulaklak at pagkabit ng kahoy. Paglipat ng bulaklak at pagkabit ng kahoy, hindi ba ito ang martial art ng Tianshan? Lin Xiao. Lin Xiao. Lim Xiao. Lim Xiao. Ang pinuno ng angkan ng War Soul ay ganoon lamang. Binibining Chen, ito ba ang lalaking napili mo? Kay dali palang talunin. Kabataan, ang Kikun no Oyi ay kayang ipat ang panlabas na puwersa, kaya't ang panloob na puwersa ay natural ding kayang ilipat. Salamat, Senyor. Hindi namatay? Titingnan ko, ilan pa ang iyong buhay?
ang aking ihuwa, Jemo. Bakit mo rin alam? Tanungin mo si Yama. Lim Xiao. Lim Xiao, Anong sabi mo? Namatay si Li Fei? Ayon sa mga bilanggo sa kulungan, pagkatapos niyang makuha ang Chong Lu Yu, naging napakasama niya. Tama, pinuno. Hindi po namin kasalanan iyon. Chong Luyu? Hindi ba iyon ang pag-aari ng Jian Hunbei? Sinasabi sa mga kasulatan, may kapangyarihan ng Chong Lu Yu na magpatira ng mga espiritu at ang huling beses na ito'y lumitaw ay sa kamay ni Gusu Mu Rongzhu. Pinuno, kahit ang basura na si Lin Xiao ay nagbago ng lubos pagkatapos makuha ang Chong Lu Yu, paano pa po kaya kayo? Jian Hunbei. Jian Hunbei? Kung malaman mo na ang pag-aari mo ay nasa kamay ko, ano kaya ang mararamdaman mo? Mas mabuti na huwag niyo akong lokohin. Hindi po namin magagawa. Hindi po namin magagawa. Hindi po namin magagawa. Hindi po namin magagawa. Ang aking internal na lakas ay nangangailangan ng pagkuha ng esensya mula sa babae. At ang pangangatawan ni Ruyan ay saktong-sakto. Magsakripisyo ka. Ito'y para sa Wu Dao Tongmeng. Pinuno, Huwag. Huwag. Tama. Oras na para wakasan ang angkan ng War Soul. Ang 4 na mayordomo na iyon ay malaking biktima. Kung may mangyaring masama, ikaw ang pananagutin ko. masusunod. Huwag. Nagulat ako. Kung hindi lang sinabi ni Muyao na nanghihina ka, akala ko patay ka na. Salamat. Ikaw pa rin ang pinuno ng aming war soul. Tungkulin kong iligtas ka. Pinuno, para sa isang babaeng tulad nito, inilagay mo ang sarili mo sa panganib? Tunay kang taong may damdamin. Maganda nga ang kanyang pangangatawan. Ito pala ang gusto mo? Akala ko, ako ang gusto mo. Lumabas kayong lahat. Hindi kayo maaaring pumasok. Umalis kayo. Lumabas kayong lahat. Liu Tianyi, sagradong lugar ito ng pamilya. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na lumabag? Maliit na babae. Maglakas loob kang pagalitan ako? Hoy, Liu, isang ordinaryong nakatatandang elder? Anong karapatan mo para kausapin ng ganoon ang aming hepe? Pwe, naririnig ko. Dinala mo pa ang kalaguyo mo sa punong tanggapan. Itong hepe. Karapat dapat ka ba? Sabihin mo na agad, anong gusto mong gawin? Natural, para managot ka. Sa panahon ng iyong pamamahala, nagdulot ka ng unti-unting paghina ng pamilya. At kayong lahat, palagi na lang kayong umaasa sa iba. Ano, gusto nyo bang maging leader ng digmaan? Naghahanap ka ng kamatayan. Elder Liu, kung gayon, sa tingin mo, sino ang dapat maging hepe? Kailangan pa ba iyan itanong?
Halos isulat na niya sa mukha niya ang mga salitang, "Sino pa kundi ako?" Napakahangal. Wala kang karapatang magsalita dito. Mga guwardiya, palabasin niyo siya. Ano, ganyan lang ba ang lakas? Para pagtaasan ako ng boses? Sino ka ba talaga? Ako ang tatay mo. Sino ka ba talaga? Ako ang tatay mo. Budas ka. Naghahanap ka ng gulo. Liu Tianyi, sapat na yan. Ito ba ang sinasabi ninyong gulo? Tama, kung patumbahin mo ang matandang asong ito, makakapasa ka sa pagsubok. Pagkatapos ay magiging assistant mo kami. Siyempre, kasama na rin ang ilang espesyal na assistant. Kailangan ko nga ng ilang espesyal na tulong. Kung makapasa ako sa pagsubok, kailangan ko kayong pumasok sa laro, gumawa ng account, at samahan akong mag-grade. Laro? Gumawa ng account? Mag-grade? Ito ba ang espesyal na tulong na kailangan mo? Minamaliit kita. Binata. Ang steward ng aming Zanchen, paano ang lasa? Masarap ba? Baliw. Nagpapakapatay. Tama na. Kailangan ng chief steward ang pinuno ng angkan o higit sa kalahati ng mga elder ng angkan upang payagan ang pagbabago. Liu Tianyi, huwag ka nang magpahiya. Ako? Nagpapahiya? Tingnan mo ito. I am just asking for trouble. Tingnan mong mabuti kung ano ito. Ang magkasamang petisyon mula sa mga matatanda ng pamilya. Uyang Lin, kung marunong ka, umalis ka na. Hoy, Liu! Nagbubuo ka ng paksyon sa ating angkan? At nagnanakaw ka? Iniisip mo ba na hindi namin alam? Ngayon, naayos ng lahat. Maliban kung may bagong pinuno ng angkan dito. Kung hindi, ang resulta ngayon, walang makapagpapabago. Kung sa bagay, nandito na ang bagong pinuno ng angkan. Nasaan ang iyong Chong Lo Yu? Imposible. Ang Chong Lu Yu, paano napunta sa'yo, bata? Tanging ang may hawak ng Chong Lo Yu. Ang makakita ng batong ito ay tulad ng makita ko. Paano napunta sa'yo ang Chong Lu Yu, bata? Ang makita ang Chong Lo Yu ay tulad ng makita ang pinuno ng angkan. Hindi ka paluluhod? Alam ko na. Pekeng sigurado ang batong ito. Uyang Lin, naglakas loob kang gumawa ng pekeng Chong Lu Yu. Ano ang dapat mong maging kaparusahan? Liu Tianyi, ang bibig mo ay parang isang BOSS sa langhuan foodie, mabaho at matigas. Sa mga tulad mo, na mapagmatigas at walang pakialam. Sa laro, matagal na kitang sinira ang account. Tumahimik ka. Wala namang nagkataon na ganito sa mundo, di ba? Kayo, ginagawa ba ninyo kaming mga hangal? Bata, may ilang bagay ang basta-bastang pagsali ay maaaring ikamatay. Bata, ilang bagay kapag padalos-dalos kang sumali, maaari kang mamatay. Kung ngayon ka luluhod at magpupugay at aaminin na peke ang jade na ito, baka sakaling palayain pa kita. Bakit mo iniisip na peke ang jade na ito? Ayaw mo ng maayos na usapan. Kung talagang gusto mong mamatay, pagbibigyan kita. Liu Tianyi, balak mo bang magrebelde? Magrebelde? Nakakatawa. Noong ipinaglalaban ko ang imperyo para kay Zanhun, kayong mga babae, hindi pa nga sigurado kung saan kayo nakikipagtalik sa mga lalaki. Huling pagkakataon, aamin ka ba o pipiliin mong mamatay? Mapapatunayan ko. Ako ang gwardya sa kulungan kung saan nakakulong si Zanhun Bei. Nakita ko mismo, ibinigay niya ang jade na ito sa kanya. Binibini, iniisip mo bang tanga ko? Anong ibig mong sabihin? Kitang-kita na. Kayo at siya ay mayroong kakaibang relasyon. Bata, ang swerte mo naman sa mga babae. Napakamakulit niya. Hindi mo siya kayang talunin. Umalis na kayo, ako na ang bahala. Masyado siyang makulit, hindi mo siya matatalo. Umalis na kayo, ako na ang bahala. Umalis. Saan kayo pupunta? Sa ganyan mong abilidad, gusto mo pa rin akong kalabanin? Nakalimutan mo ba? Mayroon pa kami?
matandang aso. Matagal ko nang gustong tapusin ka. Liu Tianyi, hanggat nandito kami, ang Battle Soul family ay hindi mapupunta sa isang tulad mong taksil at traitor. Ito na ang hinahanap nyo. Mga kapatid, hulihin nyo itong mga babaeng ito ngayon at ipapa-fiesta ko kayo mamaya. Tama na. Iwan nyo na sa akin ang natitira. Hindi ba sinabi ko sa iyong umalis ka? Hindi mo siya matatalo. Ngayon, ako ang pinuno ng pamilya. Pumunta ka sa likod at manood. Liu Tianyi, narinig mo na ba ang Battle Soul Duel? Gusto mo akong hamunin sa isang Battle Soul Duel? Lintik ka dahil sa kagustuhan mong mamatay. Pagbibigyan kita. Magkita tayo sa arena. Sa ensayuhan tayo magkita. Baliw ka ba? Ang War Soul Duel ay parang isang deathmatch. Hindi mo sila kayang talunin. Hindi kami ang maglilibing sa'yo. Hindi ito laro na naglalaro ng mga halimaw at nagpapatalo sa mga boss. Sa tingin mo, kapag namatay ka, mabubuhay ka pa rin? Ang isang magandang output position ay hindi lang dapat magaling sa output, kailangan ding maging isang tank. Kapag walang main tank ang grupo, kung saan walang pangunahing tanke. Ngayon na wala si Boss Zan, ako ang kukuha sa posisyon ng main tank. Minsan, hindi lang ang Shaolin ang pwedeng mag-tank, kaya ko rin. Ako si Murong. Sa loob ng maraming taon, ikaw lang ang namamahala sa pamilya. Salamat sa iyong pagod. Ibigay mo na sa akin pagkatapos nito. Nabalitaan kong ang iyong tauhan, sinaktan ang aking anak na babae. General Chen, ito, baka may hindi lang pagkakaintindihan? Kailangan ko ng paliwanag. Lin Yi, lumapit ka dito. Kailangan ko ng paliwanag. Lin Yi, lumapit ka rito. Ikaw ba ang gumalaw sa anak ni General Chen? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Hindi po totoo. Pinuno? Si Lin Xiao lang po ang pinuntirya ko. Anak ko si Chen Jiangxia. General Chen po, patawarin niyo ako. Hindi ko po alam dati. Kung hindi, kahit bigyan niyo pa ako ng daang beses na lakas ng loob, hindi ko po gagawin. Dahil po sa Lin Xiao na yon. Lin Xiao? Yung bagong pinuno ng pamilyang War Soul? Opo, si Lin Xiao. Siya po ay nagpapanggap na pinuno, kakalabas lang ng kulungan, isang manloloko. Ang inyong anak na babae, tiyak po na naloko niya. Ang mga alitan ng inyong pamilya, hindi ako makikialam. Pero sinumang maglakas loob na galawin muli ang aking anak, sisiguraduhin kong ang buong Wudao Alliance nyo ay mawawala ng parang bula. Bata, ikaw ang kauna-unahang naglakas loob sa kasaysayan ng pamilya. Nahamunin ako sa War Soul Duel. May huling-hiling ka ba? Kaya kitang pagbigyan. Hindi na kailangan. Tulad mo, madali kang kalabanin. Kayabangan, ipapaalam ko sa iyo ngayon kung anong ibig sabihin ng sino mang magkasala sa akin ay walang awa kong papatayin. Bakit kaya kinuha ng war leader ang hangal na ito bilang pinuno? Mukhang naniniwala ako sa kanya. Uyang, wag mong sabihin kinilig ka sa isang salita niya. Hindi ko alam, pero ang pakiramdam na may nagpuprotekta ay napakasarap. Siya? Kailan pa siya naging ganoon kalakas? Bata, pinilit mo ako. Ano ang ginawa mo? Ang panloob kong lakas. Liu Tianyi, sa ganyang kaunting lakas, ngayon nakita ipapadala sa iyong hantungan. Universal na paglilipat. Hindi ako susuko. Pinaghirapan ko ito sa loob ng maraming taon. Paano ako mamamatay dito? Ingat, Lin Xiao.
Ang Ice and Fire Divine Needle ng Wudao Alliance. Liu Tianyi, traitor ka. Kaya pala, hindi nakapagtataka na alam ng alyansa ang lahat ng galaw ng pamilya. Siya nga pala. Liu Tianyi, mabait sa'yo sina Boss Jan at ang Janhun family. Bakit mo ipinagkanulo ang Janhun family? Hindi ba't dahil sa inyong mga bobo na hindi marunong sumunod sa panahon? Isa-isa, nangangarap pa rin na buhayin ang Janhun family. Wala na si Janhun Bey? Ano pang silbi ng pamilyang ito? Manahimik. Liu Tianyi, sayang at isa kang elder ng pamilya. Ano ang alam mo? Mas gugustuhin niyang ibigay ang posisyon ng dakilang steward sa isang babae kaysa ibigay sa akin. Kung ganoon, dadalhin ko ang pamilya at sasama sa Wudao Alliance. Ako ang magiging pinuno. Sa tingin ko, malapit na rin ang oras. Dakilang steward, siya si Liu Tianyi. Bakit ko kailangang sundin ang sinasabi mo? Sa kahula lang naman iyan, pagsisilbihan kita? Gusto mo ring tulungan si Ouyang Lin, di ba? Ang ganitong mahirap na misyon, dapat lang ipaubaya sa iyo, na pinakamahusay sa martial arts. Hindi mo kami bibiguin, di ba? Siya si Liu Tianyi, ang aming Janhun family, libu-libong miyembro, ikinulong niya. Manahimik. Ang babaeng ito. Sa tingin ko, umakyat lang siya sa posisyon sa pamamagitan ng katawan niya. Siya nga si Liu Tianyi, ang libu-libong miyembro ng Warsoul family, ay ikinulong niya. Liu Tianyi, para lang umakyat sa posisyon, wala kang inurungan. Sabi ni Boss Jan, sobrang ambisyoso mo, hindi ka bagay mamahala ng pamilya. Inakala namin na sa posisyon mo bilang elder, mahahasa ang ugali mo, pero sobra siyang nadismaya. Manahimik ka. Huwag mo siyang ipagtanggol. Ang matandang tuso na iyon, takot lang na agawin ko ang pwesto niya. Isang babae. Paano niya ako lalabanan? Sa tingin ko, umangat lang siya dahil sa katawan niya. Kung magsalita ka pa ng ganyan, papatayin kita ngayon. May nasabi ba akong mali? At kayo, kasama ang babaeng kalapating ito, ang pamilya, malapit nang masira sa kamay niya. Tama na. Para sa taong may masamang puso, lahat ay marumi. Hindi mo ba gustong malaman ang dahilan? Muyaw, ibigay mo sa akin ang libro ng gastos. Narito ang lahat ng talaan ng paggamit ni Liu Tianyi ng pondo ng pamilya para sa sariling kapakinabangan, pagbebenta ng mga sikreto, at ilegal na pagbebenta ng mga ari-arian ng pamilya. Pati na rin ang pagkakulong ni Boss Jan ay may kinalaman din sa iyo, di ba? Liu Tianyi, alam na ni Boss Jan ang lahat. Pinili lang niyang huwag kumilos dahil sa kanilang nakaraan. Hindi. Imposible. Imposible. Ngayon bilang punong tagapamahala ng pamilya, ipinapahayag ko na si Liu Tianyi ay pinapatalsik sa pamilya. Lin Xiao, hindi. Pinuno. Alang-alang sa aking mga naging ambag sa pamilya sa loob ng maraming taon, pakiusapan mo ang punong tagapamahala na bawiin ang kanyang desisyon. Ngayon, kinikilala mo na ako bilang pinuno? Sino yan? Space teleportation. Siya ay isang Grandmaster. Siya si Tan Lang, ang dakilang matanda ng Martial Alliance. Siya ang pinakamahusay maliban sa pinuno. Hindi ko inasahan na naabot na niya ang antas ng isang master. Liu Tianyi, talagang kahihiyan ka sa aming Martial Alliance? Matagal na tayong hindi nagkita. Mga punong abala. Masama ang kanyang balak. Lumaban tayo. Kahit pagsama-samahin nating apat, hindi pa rin natin siya matatalo. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako pumunta rito para makipag-away. Kung gayon, bakit ka narito? Ang inyong pamilya ng espiritu ng digmaan ay ang material na pinapangarap ng aming pinuno. Lalo na kayong apat, paano ko magagawang saktan kayo? Sa totoo lang, ang pinuno ay gusto sanang makuha ang pamilya ng espiritu ng digmaan nang walang kahirap-hirap. Mukhang nag-isip siya ng sobra. Hinding-hindi. Narito ako para paalalahanan kayo
ang labanan sa bundok Hua na iniiwasan ninyo sa loob ng dekada, ang inyong Liu Tianyi bilang kinatawan ng pamilya ng espiritu ng digmaan ay tinanggap na. Dapat alam ninyo na kapag tinanggap na ang labanan sa bundok Hua, wala nang balikan. Ngayon, kayo, wala nang inaasahan sa kalungkutan ng digmaan. Paano kayo haharap? Pahalagahan ninyo ang isang linggong ito. Pagkatapos ng isang linggo, ang buong angkan ninyo ay maghihirap ng labis. Isang linggo mula ngayon, ang buong angkan ninyo ay maghihirap ng husto. Ano ang ibig niyang sabihin sa Huashan Tournament? Ang pagtanggap sa Huashan Tournament ay nangangahulugang pumirma sa kasunduan ng buhay at kamatayan ng bawat pamilya, kung saan ang bawat pamilya ay magpapadala ng isang kinatawan at ang matatalo ay automatikong isasanib. Dati, dahil sa balanse ang lakas ng bawat pamilya, walang sino man ang nagpasimula nito sa loob ng daan-daang taon. Bakit matatakot? Labanan natin siya. Hindi natin kaya labanan silang apat. Huwag kang mag-alala, nandito pa ako. Nakita mo naman ang lakas ni Tanlang kanina. Kahit pagsamahin pa tayong lahat, hindi natin siya matatalo. Lin Xiao, hindi ka taga-angkan namin. Hindi mo na kailangan pang magpakamatay ng walang kabuluhan. Hindi lang para sa inyo ito. Ang pumatay sa mga magulang ko ay nasa Martial Alliance din. Bukod pa rito, nangako ako kay Elder Zan na pamamahalaan ko ang Battle Soul family para sa kanya. Hindi ko siya pwedeng sipayan. Alam kong may talento ka sa martial arts, pero hindi mo kayang sa loob ng isang linggo ay umabot sa antas ng Grandmaster. Ngayon, kaya kong kumonekta sa anumang virtual na mundo. Ibig sabihin, ang aking martial spirit at anumang virtual na mundo ay magkakaugnay. Ang kakayahan na sinasabi mo ay kapareho ng kay Elder Zan. Ikaw ba ang mga inapo ni Murong na hinahanap ng pamilya sa loob ng ilang dekada? Kaya, hanggat sa loob ng isang linggo, mabilis akong magiging Grandmaster sa virtual na mundo, ang Martial Alliance ay hindi na dapat katakutan. Napakagaling! Kung makakakonekta tayo sa virtual na mundo, siguro matutulungan ka namin. Marunong din kayong maglaro? Hindi kami marunong, pero hindi ibig sabihin na ang mga tao sa paligid namin ay hindi marunong. Ipapakilala kita sa isang tao. Kanino? Sa pinsan ko. Pinsan mo? Ano ang sinabi mo? Ano sabi mo? Ikaw at si Warsoul Sorrow ay pareho na kayang ikonekta ang laro at realidad. Astig naman. Ang pinsan mo, talaga bang ang numero 1 mamamatay tao ng Mount Tianshan, si Sala? Ganyan talaga siya. Masasanay ka rin. Wala ako. Kuya Sala, gusto kong makipag-alyansa sa iyo. Alam ko. Ang una, si Murong Jian Shisan. Sa mundo ng laro, ang pangalan mo ay naging katawa-tawa na. Ako man lang ang numero 1 mamamatay tao ng Mount Tianshan, makikipagtulungan ako sa iyo. Wala na ba akong muka? Pinsan, binibigyan pa kita ng mukha ngayon? Hindi ako pumunta dito para hingin ang permiso mo. Kung hindi ka pumayag, ako ay... Hindi. Hindi, 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 hindi. Ito ang unang pagkakataon na sinaktan mo ako dahil sa isang lalaki. Hindi. Tama. Siya ang boyfriend ko. Sabi ko na nga ba, batang lalaki. Ito lang ang nag-iisang kapatid kong babae. Kung susubukan mo siyang apihin, hindi kita mapapatawad. Diretso sa punto. Linlin, hindi ko basta-basta maibibigay ang ganoong kahalagang bagay sa isang mahina. Maliban kung ano? tatawagin ko ang referee, mag-PK tayo. Kung kaya mo akong talunin, ikaw ang bahala. Sige, ito ang gusto ko. Gusto kong makita ang tunay na lakas ng numero 1 mamamatay tao ng Mount Tianshan. Salamat kay Saru Gege. Sa wakas, nakuha ko na ang nangungunang kagamitang ito, ang Zhongluring. Ang laking tulong ko sa'yo. Hindi ba dapat bigyan mo ako ng pabuya? Sige, anong gusto mong pabuya? Gusto ko... Tumawag sa akin si Mo Yun, mauuna na ako. Ikaw.
patayin ang musika. Patay. Boss Mo, mag-usap tayo. Hindi ko inakala na ang pinuno ng Madman Gang. Mang-aagaw pa. Maliit na bata, alam kong ang inyong war soul ay binabantayan na ng Marshall Alliance. Sa halip na maging aso ang Night Blooming Cereus, na pinakamalaking ahensya ng impormasyon sa probinsya para sa Alliance, ibigay nyo na lang sa aming Madman Gang para palaguin pa namin. Siyempre, hindi rin naman kami kukuha ng walang bayad. Ang sinasabi mong hindi kukuha ng walang bayad ay 1 milyong bibilhin? Ano ang kaibahan yan sa pagnanakaw? Magkano ang gusto mo? Bibilhin ko kahit gaano pa kamahal. Kung gayon, 50 bilyon para lang sa pasasalamat. 50 bilyon? Niloloko mo ba ako? 50 bilyon? Mabibili mo na ang buong kalyeng ito at may pwedeng ikot. Tama ang hula mo? Niloloko lang talaga kita. Kung gayon, hindi na tayo mag-uusap? Gusto mo bang makipag-away? Sasama ako. Mo yun. Bakit nagmamadali ka? Paumanhin. Parang naalala kong hindi ko pala pinatay ang gas sa bahay. Aalis na ako. Tumigil ka. Isa siya sa mga top tier na karakter sa laro, si Jack Kaige. Ikaw na ang bahala kung mapapasaiyo siya. Ano siya ng kilalang grupo ng baliw? Kung hindi naman balak ibenta ni Ginang Mo ang bulaklak sa gabi, kung gayon, hindi na ako magtatagal pa. Sabihin mo sa akin kapag nakapagdesisyon ka na, aalis na ako. Sandali. Kung ako ang tatanungin, siya pa rin ang aking kasintahan. Ano? Kasintahan? Binibining mo, hindi mo dapat kung ano-ano ang sinasabi mo. Totoo ba ang sinasabi niya? Hindi Jack Kaige, makinig ka sa akin, ipapaliwanag ko. Hindi iyon ang iniisip mo. Pinuno ng angkan, noong isang gabi, tinatawag pa niya akong sinta sa kama. Sinta, Ikaw na bata ka, naghahanap ka ng gulo. Saan galing ang bagay na ito? tinutukoy mo ba ang singsing na Zhonglu? Singsing na Zhonglu? Bata ka, hinahanap mo ang iyong kamatayan. Saan galing ito? Ang sinasabi mo bang singsing na ito ay rebirth ring? Hindi ko akalain na ibibigay sa iyo ng Battle Soul Blade ang kakayahang ito. Ang singsing na ito ay ibinigay sa akin ni Shura. Nasira na ang lahat ng kagamitan ko. Shura? Ang first assassin of Tianshan, Shura? Hindi ko akalain na ang kuripot na iyon ay pumayag na ibigay sa iyo ang rebirth ring. Kung nakakuha ka ng pagkilala mula sa kakaibang taong iyon, ibig sabihin ay may kakayahan ka pa rin. Narinig ko, nakalaban mo, ang Marshall Alliance. Kung may kailangan kang tulong, sabihin mo lang. Kailangan ko nga ng ilang top tier na kagamitan. Wala akong kagamitan, pero mayroon akong 50 bilyong gintong ingot. 50 bilyon? Tama. May kondisyon ako. Anong kondisyon? Maging mabait ka sa anak ko. Kung mangahas kang saktan siya, sisipain kita, bata ka. Anak mo siya? Jack Kaige, sa tingin ko ay nagkakamali ka. Si Lin Xiao ang gusto ko. Magaling. Ikaw, bata ka, ay may 2 babae. Oyang Lin, huwag kang mag-akala na dahil ikaw ang dakilang tagapamahala, ay masusunod ang lahat ng gusto mo. Ang pag-ibig ay isang bagay, na pantay para sa lahat. Sabihin mo, sino ang gusto mo? Hindi ba ako makakapili? Hindi! Kaya ko bang piliin kayong dalawa? Masyado kang umaasa. Napakasama ng 2 baliw na babaeng iyon. Sino bang nagsabing maging malabo ka sa lahat? Bagay lang sa'yo.
Ang karakter na ipinapagawa ko sa iyo, nagawa mo na ba? Base sa mga gabay sa internet, gumawa ako ng karakter na tinatawag na MA. Kung maglalaro tayo, ikaw sa unahan, ako naman sa likod para sa healing, at paglalagay lang ng buffs. Maganda ang karanasan sa larong ito. Talaga? Naiisip ko pa lang na mayroon din akong nakakabit na MA na babae. Pasensya na. Iyon kasi, ang magkaroon ng sariling MA, matagal ko ng pangarap. Hindi ko inakala, paglabas mo ng kulungan, nagbagong buhay ka na. Pasensya na, dahil sa akin nawalan ka ng trabaho. Huwag kang assuming. Iyon ang tungkulin ko bilang guwardiya sa bilangguan? Kung ibang tao iyon, gagawin ko pa rin iyon. Bakit ka pa rin nananatili sa pamilya? Ikaw ang pinakawalan ko sa piyansa. Kailangan kong maging responsable sa lipunan. Ngayon dapat alam mo na. Masyado pang maaga para sabihin yan. Tama sila? Ang taong sabay-sabay nagda-date? Tiyak na hindi magandang tao. Huwag kang mag-alala, ipaghihiganti kita. Naniniwala ako sa iyo. Anong ginagawa nyo? Naniniwala ako sa iyo. Anong ginagawa ninyo? Sayang, muntik nang maghalikan. Maglaban tayo ng patas. Hindi naman sa tingin ko matatalo ako sa inyong apat. Hindi na nakapagtataka na MA ang nilalaro mo? Iyan pala ang nasa isip mo. Sa totoo lang, dahil sa ginawa niya, nagpapakabobo tayo sa pagpili na gumawa ng melee character para makipagsabayan. Mukha tayong tanga. Ikaw naman, hindi ka rin naman mas maganda. Noong nilikha mo ang karakter na Wudang, hindi ba't para lang makipag-isa kay Lin Xiao? Hindi po ganoon. Mali po ang pagkakaunawa ninyo sa akin. Ang nilalaro ko ang MA para mapataas ang ating kakayahan sa dungeons. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Kung ako, gaibang ang pipiliin ko. Masaya, lumaban. Nakontak na ba si Xiaoyao Taji-Ising? Tinanggihan niya ang aking imbitasyon. Sinabi niyang ayaw ng Jutian Group na masangkot sa labanan namin ng Wudao Alliance. Pinuno, ayaw niyo bang maghanap tayo ng iba? Pinuno, bagong balita lang, pumunta ang mga tao ng Wudao Alliance sa Jutian Group. Ang Wudao Alliance ay mamumuhunan ng 1 bilyong piso sa Jutian. Pinuno, bakit hindi tayo magpalit ng iba? Pinuno, bagong balita lang, pumunta ang mga taga-Warriors Alliance sa Nine Heavens Group. Binata, ang pagpasok mo dito ay patunay na ikaw ay isang inapo ng pamilya Murong. Bilang ninuno, bibigyan kita ng kapalaran. Ito ay cosmic shift. May kakayahang ikonekta ang yin at yang at baligtarin ang sansinukob. Maraming martial arts ang aming pamilya. Murong, ang iba ay kailangan mo pang tuklasin. Magsanay kang mabuti, binata. Huwag mong ipahiya ang pamilya Murong sa labas. Meng Xiao, malinaw kong sinabi. Kami, sa Jutian, ay hindi sasali sa labanang ito. Manager Chen, hindi ako pumunta rito para makipag-usap. Nabalitaan ko na ang Jutian ay may matinding problema sa ekonomiya kamakailan. Ano ang gusto mong gawin? Kapag umuo ka, ang Martial Alliance ay maglalagay ng 1 bilyong sa Jutian. Manager Chen, ang buhay at kamatayan ng Jutian ay nasa iyong mga kamay ngayon. Naniniwala akong matalino ka. Manager Chen, sandali lang. Pakihintay lang. Sino ang walang pakiramdam na ito? Manager Chen, hindi mo ba naiisip na masyadong kahina-hinala ang oras ng krisis sa ekonomiya ng Jutian at ang paglitaw ng Martial Alliance? Habang papunta ako rito, inatasan ko na si Ye Leishiang na mangolekta ng impormasyon. Ang pangunahing dahilan ng paglitaw ng problema sa ekonomiya ng Jutian ay ang Martial Alliance.
Meng Xiaofeng, talagang maganda ang inyong taktika. Kahit pa, ano ngayon? Sa mata namin sa Martial Alliance, ang inyong Jutian ay isa lamang malaking ipis. Madali ko itong madudurog. Meng Xiaofeng, talagang magaling kayo ha? Kung oo, ano ngayon? Para sa Wudao Tongmeng, ang Jutian ay isang malaking insekto lang. Kaya ko kayong durugin ng madali. Tungkol naman sa iyo, kayang-kayang mong makakuha ng impormasyon mula sa Yelay Siang. Bukod kay Moyo na malandi, dapat ikaw na lang ang pinuno ng Zanhun. Narinig ko kay Lin Yi. Ikaw si Lin Xiao, tama ba? Meng Xiaofeng, sa tagal nating hindi pagkikita, walang pa ring pinagbago ang pagiging bastos mo. Hindi ba't si Ching Yisian Zimuyao ito? Napakasarap tingnan ng iyong pagkakaupo. Hindi ko alam kung gaano kasarap tikman. Ayaw mo na ng mga mata mo? Hindi naman yata ako binibigyan ng galang ni Meng Xiaozu. Nilalandi mo ang aking katiwala sa harapan ko. Isang alagang hayop na nawala sa amo, nangangahas pang tumahol sa harap ko. Tama na. Hindi ka tinatanggap ng Jutian. Umalis ka. Chen, ulitin mo nga ang sinabi mo. Guard. Palabasin mo siya. Chenke, huwag mong kalimutan. Ngayon, ang makakapagligtas lang sa inyo ay kami sa Wudao Tongmeng. Baka umaasa ka pa rin sa naghihingalong Zanhun family? Paharahin. Chenke, huwag mong kalimutan. Ngayon, ang makakapagligtas lang sa inyo ay kami lang na Wudao Tongmeng. Baka umaasa ka pa rin sa ang naghihingalo ng Zanhun Jiazu kahit nga sarili nila ay hindi na nila kayang tustusan. Meng Xiao, masyado mo namang pinapaboran ang sarili mo. Ang pinakawalang kakulangan sa aming pamilya ay pera. Kalokohan, anong kaya ninyo? Tulad ng ganitong gintong bar, may 2 bilyon pa ako. Imposible! Hindi ba matagal nang walang pera ang Zanhun Jiazu ninyo? Na walang pera ang pamilya ay hindi nangangahulugang wala akong pera. Mabuti, Chenke, ang landas ng Jutian ninyo ay tapos na. Maraming salamat. Kayo ba ay? Ginoong Chen, matutulungan kitang lutasin ang problema sa pananalapi ng Jutian. Ngunit, alam ko. Nilagpasan ko na ang edad na iyon. Ngayon ay gusto ko lang ng kapayapaan. Kaya ang labanan na ito. Sa tingin ko hindi. Ang tugtog ng sitar at espada, mayroon pa ring pagkamandirigma sa puso ni Ginang Chen. Siguro nga, sino ba ang hindi nangangarap maging mandirigma noong kabataan? Dahil dito, nagtayo pa ako sa laro. Isang account ng Shaolin. Sayang lang, pinapatanda ako ng panahon. Kahit pa maging ikaw ang nangungunang Shaolin, ang ako ngayon, wala nang tapang na katulad dati. Ang galing na instrumento ay walang marunong tumugtog. Ano ang kailangan kong gawin? G, Chen, ngayong nakapagdesisyon ka na, aalis na ako. Sandali. Ano ang gusto mong gawin ko? G, Chen, sa totoo lang, napakasimple lang ng aming hiling. Sabihin mo. Gusto kong sumama ka sa akin sa laro para mag-raid. Mag-raid? Tutol, ikaw ang pinakaunang Shaolin. Pero ang mga gamit na mahuhulog sa boss at ang mga item ay sa akin. Kaya mo rin pala?
Mayroon pa akong ilang elixir at ginseng sa akin. Kunin mo. Siguradong magagamit mo iyan. Maraming salamat, G-Chen. Walang kuwenta. Hinayaan mo lang ang batang iyon na makamit ang posisyon ng isang master. Malinaw na? Kailan pa nagsimulang maghanap ng dahilan si Young Master Lin? 3 araw mula ngayon, sa Huashan Sword Tournament, walang anumang pagkakamali ang dapat mangyari. Ikaw na walang kuwenta? Hinayaan mo lang makamit ng batang iyon ang katayuan ng isang master. Bigyan mo ako ng paliwanag. Huwag po kayong magalit, pinuno. Sadyang napakatuso ng batang iyon mula sa pamilya Lin. Siya ay talagang... Kailan pa nagsimulang maghanap ng dahilan si Young Master Lin? Kung naging determinado lang si Young Master Lin noon, matagal nang patay si Lin Xiao. Kaya ako ang sinisisi mo? Tumahimik kayong lahat. Para makasigurado, wala akong pakialam kung anong paraan ang gamitin ninyo. Pagkalipas ng 3 araw sa Huashan Sword Conference, hindi dapat magkaroon ng anumang aberya. Ang pinuno na si Lin Xiao ay hindi naman nakakatakot. Hanggat mapapatay natin siya, ang Soul of War ay babalik sa kalagayan na walang pinuno. Madaling sabihin, ngayon ay hindi siya umaalis sa punong tanggapan ng Soul of War. Paano mo siya mahahanapan ng pagkakataong nag-iisa? Hindi mo na kailangang intindihin iyan, Young Master Meng. Ako na ang bahala dyan. Gising ka na? Lin Yi, ikaw pala yan. Anong gagawin mo? Wu Dao Tongmeng, hinahanap ninyo ang inyong kamatayan. Pinuno, magbigay ka na ng utos. Sasama kami sa'yo para patayin sila. Sino ang nangahas na hamunin ang aming pinuno? Lulurayin ko siya? Tama, pinuno. Hindi pa ito ang tamang oras. Ako lang ang pupunta ngayong beses. Paano naman yan? Nauna na silang naglagay ng bitag. Masyadong delikado kung ikaw lang mag-isa. Masyado pang maaga para sa atin ngayon. Kung pupunta tayo ngayon, tiyak na mahuhulog tayo sa bitag. Mas mabuting mag-ipon muna ng lakas hanggang sa panahon ng Huashan Lunjian. Pero... Nakapagdesisyon na ako. Sundin ninyo ang sinabi ko. Pinuno. Pinuno. Papa, tulungan mo lang po si Lin Xiao. Imposible. Naimbestigahan ko na ang kanyang pinagmulan, hindi siya bagay para sa'yo. Papa, Lahat ng ibang bagay ay kaya kong ipagkaloob sa'yo, maliban sa bagay na ito, wala nang pag-uusapan. sige, hindi mo na ako makikita pang umuwi sa bahay na ito. Ano ang ginagawa ninyo? Ibalik ang senyorita sa kanyang silid. Kung wala ang pahintulot ko, wala sinuman ang pwedeng magpalabas sa kanya. Papa! Naiinip ka ba? Gising ka na? Lin Yi, ikaw pala. Anong gagawin mo? Anong gagawin? Siyempre, gagamitin kita para mamatay si Lin Xiao. Demonyo ka! Patayin mo na ako! Huwag kang magmadali. Kung papatayin kita, paano ko mahihikayat si Lin Xiao dito? Wala kang hiya. Naiinis ka ba? Mamaya, ang mahal mong kapatid na si Lin Xiao mas maiinis pa kaysa sa iyo. Lin Yi, talagang kaawa-awa ka. Sa mga taong ito, ang iyong tinatawag na pamilya, pagkakaibigan, pag-ibig, para sa iyo, ito ba ay pawang paraan lang para makakuha ng benepisyo? Tanungin mo ang iyong sarili. Mayroon ka bang kahit isang tao sa iyong paligid na karapat-dapat pagtiwalaan? Manahimik ka. Lin Yi, talagang kaawa-awa ka. Dakipin siya. Kung makatawa siya sa akin, hayaan siyang tumawa. Tumawa ka! Tumatawa pa rin. Matandang mo.
Nakakatawa ka ah. Pagtawanan mo ako, tumawa ka. Tumatawa ka pa rin? Law mo. Law mo. Ling Xiao, takbo. Alam mo nang may ambush, pero pumunta ka pa rin para mamatay? Lin Xiao, hanggang ngayon tanga ka pa rin? Lin Yi, gusto kitang patayin. Huwag kang lumapit. Patayin mo ako, hindi ka palalampasin ng Martial Arts Alliance. Ito ay para sa aking mga magulang. Ito ay para sa aking kapatid. Tulungan mo ako. Kagiliw-giliw. Mas malakas ka kaysa dati. Pero nakakalungkot, wala itong silbi sa harap ko. Kailangan ko siyang dalhin ngayon. Mas mabuti kung hindi mo ako pipigilan. Wala sa inyong makakaalis ngayon. Akala mo ba talaga na walang kalaban-laban ang isang Grandmaster? Alam mo ba ang sinasabi mo? Imposible. Isang dakilang Grandmaster, paano hindi niya kayang makayanan kahit isang atake? Gagawin ko ang lahat para sa iyo, pero hinding-hindi mo dapat ilagay ang iyong isip sa aking kapatid. Ngayon papatayin kita. Kahit anong gawin mo sa akin ay susundin ko, ngunit hindi niyo dapat gamitin ang aking kapatid. Ngayon, mamamatay ka. Mataas pa rin ang tingin ko sa iyo. Ipinapakita lamang na ang aking pag-aalala ay labis. Ikaw ay isa pa ring basura ng pamilya Lin. Plano kong patayin ka rito, ngunit nagbago ang isip ko. Magkita tayo sa Huashan Lunjian sa loob ng 2 araw. Bitawan mo ako. Bitawan! Lolo, anong nangyari sa'yo, Lolo? Ganito na. Kalala ang sakit ng lolo. Ngayon ka lang bumalik. Yunqing, may pamilya ka pa ba sa mata mo? Tao ka ba? Tiyo, ang lolo ay maayos pa lang noong nakaraang araw. Bakit ganito na siya ngayon? Bakit mo ako tinatanong? Baka nga, ikaw mismo, ang daming masamang ginawa, kaya naapektuhan ng matanda. Ang panganay na miss ng pamilya yon? Ganito ka walang silbi? Hindi ko talaga alam bakit ikaw ang pinili ng lolo na maging tagapagmana. Oo nga, palaging wala sa bahay. Ngayon lang umuwi ng magkasakit ang lolo. Hindi ko talaga alam kung para saan pa ang pagpapalaki sa kanya. Sa tingin ko, hindi siya karapat-dapat maging tagapagmana. Tumahimik kayo. Naririnig mo ba? Ito ay ang damdamin ng nakararami. Yunqing, pinapayuhan kita. Mas mabuti na isuko mo na lang ang karapatan sa pagmamana para hindi ka magdulot ng matinding galit. Tiyo, kakasakit pa lang ni lolo. Ngayon pa lang, hinihingi mo na ang karapatan sa pagmamana. Tao ka ba? Sino nagsabing hindi ko kayang iligtas ang matanda? Matagal ko nang inanyayahan si Lolo Q, isa sa mga dalubhasang manggagamot ngayon. Akala mo ba, katulad mo ako, na walang puso? Umalis kayo. Huwag ninyong gambalain ang aking pagtusok ng karayom. Sa oras ng pagtusok ko, bawal na bawal ang anumang abala. Kung hindi magkaroon ng problema, ako ang hindi mananagot. Walang galang. Alam mo ba ang ginagawa mo? Yunqing, ano ang ginagawa mo? Hindi masama ang pakikitungo ng matandang lalaki sa iyo, pero sinasadya mo siyang patayin. Bakit mo ako tinulak kanina? Nagsisinungaling ka? Yunqing, hindi ko akalain na ganyan ka kasama. Kung hindi siya sinasadyang manggulo, maililigtas ko sana si Ginoong Yun. Sayang. Sa tingin ko, gusto mo lang mabilis na patayin ang matandang lalaki para mamana ang ari-arian ng pamilya yon. Hindi. Papatayin kita. Ano, gusto mo pa akong patayin para hindi ka mabisto? Halika, kung kaya mo, patayin mo kaming lahat. Ang aming pamilya ng digmaan ng kaluluwa, hindi kami basta-basta nananakit ng ordinaryong tao. Pero hindi rin kami kailanman nagpapahiya sa kahit sino.
Ang Zanhun family ay hindi mang-api ng mga ordinaryong tao ng walang dahilan, ngunit hindi rin kami papayag na hamakin ng kahit sino. Sino ka? Para pasukin ang aming pamilya ng yun? Sa tingin ko ay nagsasawa ka na sa buhay. Anong panahon na ngayon, ginagawa pa rin ang panlalason. Lason? Nagsasabi ka ng kalokohan. Lolo, gumising ka na? Tingnan mo ang pinalaki mong apo. Hindi lang niya pinatay ka ng sarili niyang mga kamay, kundi nakikipagsabwatan pa sa iba para wasakin ang aming pamilya ng yun. Nagsasabi ka ng kung ano-ano. Sino nagsabing walang pag-asa si matandang ginoong yun? Pinuno, sigurado ka ba na kaya mong iligtas si Lolo? Hindi ko alam, pero mayroon akong kahit 70% tiyansa. Katawa-tawa. Buong buhay ko bilang manggagamot, hindi pa ako nakakita ng kaso kung saan nabuhay ang isang patay. Akala mo ba, santo ka? Tingnan mong mabuti. Ito ang mga tangang kaibigan mo? Yunching, bakit ka lalong nagiging hangal? Sa tingin ko ay nahawa ka lang sa ganitong uri ng tao. Ito ba ang immortal elixir sa laro? Sa panahon ngayon, anumang walang kwentang elixir, nilalagyan na ng pangalang immortal elixir. Pati laro. Naloko na ba kayo sa kakalaro? Kung hindi mo pa nakikita, ibig sabihin lang ay mababaw ang kaalaman mo. Bitawan mo ang walang galang na bagay na yan. Ano ang gusto mong ipainom sa matandang Ginoo? Sino nagbigay sa iyo ng karapatan para pakainin ng matandang Ginoo ng ganitong pinaghihinalaang elixir? Tigilan mo yan, walang pinag-aralan. Ano ang gusto mong ipainom sa matanda? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan na mangahas ipainom sa matanda ang hindi malaman kung saan galing na gamot na ito? Kay lupit mo naman yun, Ching. Namatay na nga ang matanda, hindi mo pa rin siya hinayaan na magpahinga ng tahimik? Nagtitiwala ako sa aming pinuno. Anong pambobola ang ipinainom sa iyo ng batang ito? Pati ang kalokohan na ito ay pinaniniwalaan mo? Alam ko na. Baka nakasama mo na siyang matulog? Ikaw. Mukhang natatakot ka na iligtas namin si matandang yun. Kalokohan? Matatakot ako sa iyo? Sige, magpustahan tayo kung gayon. Kung mailigtas ko si matandang yun, luhuran mo si Yunching at humingi ka ng tawad. Sige, paano kung matalo ka? Kung gayon, isusuko ko ang aking karapatan sa pagmamana ng pamilya yon. Aba, ikaw ang nagsabi niyan, Yunching. Humanda ka na lang sa pagiging pulubi. Umalis ka. Ang tagal na, bakit wala pa ring reaksyon? Hindi kaya ang mga bagay na galing sa laro ay hindi na gumagana? Manloloko, talo ka na, hindi ba? Ang karapatan na ito sa pagmamana ay ibinigay mo sa akin mismo. Ang dami ng oras ang lumipas, bakit wala pa ring reaksyon? Baka naman ang gamit mula sa laro hindi na gumagana? Talunan ka, manloloko, hindi ba? Itong mana ni Yunching, ikaw mismo ang nagbigay sa akin. Ano pa ang hinihintay mo? Si Yunching, sumama ka na sa akin para pirmahan ang kontrata sa paglilipat ng mana. Lolo, gumising na po kayo. Lolo. Lolo, gising na po kayo sa wakas. Akala ko hindi na kita makikita kailanman. Pinag-alala kita, Yunching. Anong nangyayari? Bakit nangyari ito? Lolo, gising na po kayo sa wakas. Noong nawala po kayo, hindi na po namin alam kung ano ang gagawin. Yungong, sa tingin mo ba wala akong maalala? Kung hindi ka nakipagsabwatan sa doktor na ito para lagyan ako ng gamot? Paano ako napunta sa ganitong sitwasyon ngayon? Isa ng palabas ng nagtuturuan ang magnanakaw. Tiyo, bakit mo sinasaktan si Lolo? Yungong, ipinapahayag ko. Ngayon ay pinatalsik kita mula sa pamilya yon. Pumarito kayo. Pagkakamali. Pakinggan mo ako. Pagkakamali, Lolo. Pakinggan mo ako. Pagkakamali po, Lolo. Maraming salamat, binata, sa pagliligtas ng aking buhay. Lolo yun. Kamag-anak ko si Yunching. Tungkulin ko po ito.
Lolo yun, ikaw ang kiyantaisin ng hukuman? Narinig ko kay Yonching, hinahanap mo raw ang nangungunang tao sa laro? Opo. Dalhin mo rito ang computer. Ikaw ba, Lolo yun, ang prinsipe Kian sa korte? Nakaraang buhay na iyon. Halika, Xiaozong, simulan mo ang martial spirit inheritance. Bibigyan kita ng magandang kapalaran. Talaga, Lolo yun? Iniligtas mo ang buhay ko. Karapat-dapat ka rito. Maraming salamat po, matandang yun. Sa tulong ni Lolo, tiyak na lalakas pa ang kapangyarihan ng pinuno. Subalit kahit ganoon harapin si Meng Jigang ng Martial Dao Alliance, wala pa ring ganap na katiyakan. Mabuti na lang at may cloud space sa labas ng Chonglo Jade. Dito ang pinakamalakas ang enerhiya ng mga bituin. Tamang-tama upang matulungan akong mabilis na mamana ang martial spirit inheritance ni Lolo yun. Ngayon, ang oras hanggang sa kumperensya, wala ng 10 oras. Kailangan kong mag-ensayo agad. Naku, hindi ko inakala na ganito kahirap ang mana ng martial soul sa aking kasalukuyang dugo. Hindi ko ito kayang lubusang manahin. Ginang tagapamahala, ano na ang gagawin natin ngayon? Kahit nakuha na ng pinuno ng angkan ang Martial Soul Legacy, hindi pa rin siya sigurado na mananalo bukas. Ito ay aming sariling usapin. Marami nang tiniis si Lin Xiao para sa amin. Panahon na para gumawa tayo ng bagay para sa kanya. Hindi ko inakala na ang batang iyon, sa loob ng maikling panahon, ay makakakuha ng Martial Soul Legacy. Talagang minaliit ko siya. Kahit nakuha pa niya ang mana, hindi pa rin siya kalaban mo. Bukas sa Hushan Sword Discussion, tiyak na mananalo ka sa tuktok at mapapasa iyo ang War Soul Family. Kapag nakuha ko na ang War Soul Family at mapapasa iyo ang 4 na tagapamahala, sa tamang panahon, tiyak na mamumuno ako sa buong lupain. Walang makakatalo sa mundo. Sino kayo at ano ang ginagawa ninyo? Mukhang mabait sa akin ang tadhana. Dumating sa tamang oras. Naku, nasa panganib si Ouyang Lin at sila. General Chen, hindi ko inakala na kayo mismo mag-host nitong Huashan Sword Tournament. Sa huli, hindi ko pa rin matanggihan ang anak ko. Kaya sinunod ko na lang siya upang pamunuan itong Huashan Sword Tournament. General Chen, sa iyong posisyon, hindi ka siguro gagawa ng paboritismo, hindi ba? Huwag kang mag-alala tungkol dyan. Alam ko ang mga patakaran ng kompetisyon. Gusto ko ring makita ang taong ganoon na lang kung pahalagahan ng aking anak, kung karapat-dapat ba talaga siya. Ngayon, ang pagmana ko sa Martial Soul ay wala pa sa 30%. Sa ganitong lakas, hindi ko talaga kalaban si Meng Jigang. Ngunit kung pilitin kong sumipsip, tiyak na sasabog ang aking katawan. Paparating na ang kompetisyon. Ang lahat ba ay itinakda na? Nakalaan ba talaga akong hindi maprotektahan ng mga taong nasa paligid ko? Sa tingin ko, hindi na yata darating ang batang iyon. Hindi, naniniwala ako sa kanya. General Chen, malapit na ang takdang oras. Hindi ba dapat na nating ipahayag ang resulta? Tama. Ang enerhiya na nakapaloob sa singsing ng Chonglo ay kayang baguhin ang sariling dugo. Paano ko nakalimutan ang bagay na ito? Kung gayon, ayon sa patakaran ng paligsahan, kapag lumipas ang tanghali, ituturing na itong automatikong pagtalikod. Sandali lang, Itay. May natitira pa namang oras bago magtanghali.
Binibining Chen, sa dami ng lalaki sa mundo, bakit siya pa ang pinili mo kung hindi naman ang duwag na iyon? Sino ang sinasabi mong duwag? Kung hindi siya duwag, bakit hindi siya naglakas loob na dumating? General Chen, pakipahayag kung sino ang nagwagi sa Huashan Lunjian na ito. Hindi pa tapos ang oras at nagmamadali ka ng ipahayag ang resulta? Lin Xiao, Gaano ka ba takot sa akin? Hindi ko akalain na lakas loob kang pumunta. Hindi ka ba takot mamatay? Meng matanda, hindi pa sigurado kung sino ang mamamatay. Mabangis na bata? Ngayon, ipaparamdam ko sa iyo na wala kang pagbalik. Paano naman mangyayari iyan para makabalik ako? Paano ka? Paano naging posible na sa maikling panahon? Ay nakuha mo ang pagmana ng espiritu ng digmaan? Mamatay ka na. Teka, may huling-hiling ka pa ba? Kahit patayin mo ako, hindi ka ba natatakot na ang iyong 4 na butler ay sasama sa akin sa kamatayan? Anong ibig mong sabihin? Tama? Sila ngayon ay nakakulong sa piitan ng Martial Arts Alliance. Nagpalabas na ako ng balita na kapag may nangyaring masama sa akin, ay papatayin nila sila. Lin Xiao, hindi ka na mangangahas, di ba? Ang duwag ay duwag at mananatiling. Hindi ka ba natatakot? Takot? Takot na patayin mo sila? Kung may mangyari sa akin, papatahin nila sila. Hindi ka na mangangahas, Lin Xiao. Duwag ay duwag magpakailanman. Hindi ka ba natatakot? Natatakot? Napapatayin mo ako? Nailigtas ko na sila lahat na 4. Sino kayo? Anong ginagawa nyo? Mukhang pabor sa akin ang tadhana. Dumating sa tamang oras. Naku, nasa panganib sina Ouyang Lin. Matanda, nasaan ka? Matanda? Binata, mukhang may problema ka sa labas. Pakiusap, Lolo, gabayan mo ako. Nitong mga panahon na ito, ang iyong paglago, nakita ko ang lahat. Labis akong nasisiyahan sa iyong pagganap. Mukhang oras na para ipasa ko sa iyo ang aking natatanging sining. Ang teknik na ito ay bunga ng aking buong buhay, nilikha sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng lahat ng esensya ng martial arts. Tinawag ko itong Du Zhuang. Narinig mo na ba ang tungkol sa pagpapalit ng bituin? Pagpapalit ng bituin? Meng matandang aso, pinatay mo ang aking angkan, ikinulong mo ang aking kapatid, gumawa ka ng lahat ng kasamaan, labis ang iyong kasalanan. Ngayon, ako ang papalit sa mga kaluluwang walang sala na pinatay mo para ihahatid ka sa iyong huling hantungan. Ito ang kontrata ng pagkuha ng pamilya Lin. Si Lin Yi at Liu Ruyan ay nakakulong na. At sinenyasan na rin namin ang mga tauhan ng kulungan na bigyan sila ng dagdag na pabor. Inay, Itay, sa wakas ay nabawi ko na ang mga iniwan ninyo. Nga pala, pinapauwi ka ng aking ama para kumain. Umuwi? Ang iyong ipinakita noong huling labanan sa Bundok Hua ay kinilala ng aking ama. Gusto kanyang imbitahan kumain bukas para humingi ng tawad sa iyo. At sabay, pag-usapan ang kasal naming dalawa. Kasal? Hindi ba masyadong biglaan? Pag-uusapan ng kasal? Kailangan mo pang bumalik sa likuran. Sino sa amin ang hindi mas nauna sa iyo? Lin Xiao, ikaw ay napakaswerte sa babae. Pinuno, ipinangako na ako ng aking ama sa iyo. Dapat kang maging responsable. Bakit hindi na lang natin siya hayaang pumili? Lin Xiao, pinapayuhan kitang magdesisyon ng mabuti. Kumalma ka. Huwag kang lumapit. Paumanhin, huli ako. Kunin mo. Kaya ikaw na ang iginagalang na pinuno ng Warsaw Clan. Pinalayas ka lang ng ganoon? Ano ngayon ang gagawin?
Talagang isang masarap na problema. Nagpapalalo lang siya. Di ba sa laro tayo nagkakilala noon? Gaano na ba katagal mula noon? Di ba nagkakilala tayo dahil sa laban? Pinatumba ko kayong tatlo. Ay, ako ang nagbigay daan sa iyo, hindi ba? Hay nako, ikaw ang pinakatalo noon. Tama na. Magsisimula na ang championship. Maghanda na kayong lahat. Panuorin ninyo akong lahat. Ang pangalan na ito ni Murong Jian Shisan, muling gigiba sa buong mundo.